Sa Kamuning Flyover, ito yung pa-southbound lane. Ito yung makaraang tumagilid doon. Ang isang truck na may karga-kargang abot na 200 at 40 sako ng bigas. Ayon sa driver ng truck, Igan, ay tinatakan nilang naturang flyover ng bilaro sa may marinig na malakas na tunog sa ilalim ng kanyang truck. Maya-maya pa ay tumagilid na raw ang kanyang truck at lumos na hanggang humarang na sila sa bahagi yon ng Kamuning Flyover. Dahil dito, Igan, ay hindi muna nadaanan itong flyover ng mga sasakyan at makalipas pa ng mahigit isang oras ay saka lang ito naialis sa pagkakabara. Sa mga sundin ito ay nadadaanan na itong Kamuning Flyover, bagamat kapansin-pansin na mabagal ang daloy ng trapiko dito sa may ibabaw, maging sa may ilalim. Alam na naman tindigan na itong bahaging ito ay paradahan o garahe ng mga bus na dumadating mula sa iba't ibang probinsya. Samantala, inaalala pa rin ng mga otoridad ang dahilan, bagamat ang sa initial Igan ay sinasabing pumigay yung tinatawag na rim lock ng naturang truck. Igan? So ngayon wala yung truck dyan, Oscar? Naitabi na, Igan. Naitabi na. Oo, Igan. Pero nandun pa rin? Dami na rin ng volume. Bagamat ang kung natin impormasyon, inihintay pa itong truck na paglilipatan ng mga bigas. So, medyo alalay pa rin dyan. Dahil kung hindi tayo nagkakamali, meron pa rin may mga bigas sa gilid. At yung kusot, although naglagay naman ng kusot yung mga tao ng traffic enforcer, may mga tumagas na langis dyan. So, alalay lang sa pagdaan. Ibig sabihin, nasa flyover pa rin, nasa tabi lang. Nasa tabi. May epekto pa rin yun. May epekto linya pa rin yun. Pagbagal ng daloy ng traffic oil. Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, patuloy investigasyon ng pulisya sa magkahiwalay na pagsabog sa El Nido at Puerto Princesa, Palawan ng Huwebes. Kahapon, isang menor de edad ang inimbitahan ng pulisya matapos umano nitong bag-text sa mga otoridad na may lead daw siya sa nangyaring pagsabog. Dahil dito, agad siya inimbitahan ng mga pulis kasama ang kanyang ama para sa mailalim sa pagtatanong. Samantala, ibang balita naman tayo, puspusan na ang paghahanda ng bansang North Korea para sa nakatakda nilang rocket launch. Nag-imbita na rin sila ng ilang foreign media para saksihan ang naturang launch sa pagitan ng April 12 hanggang 16. Ipinakita na ng gobyerno ng North Korea ang rocket na magdadala umano ng kanilang weather satellite na itinao naman sa ika-100 taong birth anniversary ng kanilang founder na si Kim Il-sung. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na nag-imbita ang North Korea ng media para saksihan ang naturang satellite launch. Nais daw kasing patunayan ng kanilang leader na si Kim Jong-un na gagamitin ang rocket launch sa mapayapang paraan. Marami kasi ang mga bansang kumokondena sa kanilang rocket launch, kabilang na po dyan ang Amerika, Japan at South Korea. Hinala kasi nila missile attack ito at hindi simpleng rocket launch. Samantala, dito sa Pilipinas, umapila naman ang Malacanang sa publiko na huwag baliwalain ang babala ng NDRRMC kaugnay sa nalalapit na rocket launch. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, umaasa pa rin sila na hindi tutuloy ang naturang launch, lalo't malaki ang posibilidad na dumaan ang naturang rocket sa teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila nito, patuloy pa rin daw ang inilalatag na hakbang ng gobyerno. Matatandaang noong nakarang linggo ay nagdeklara na ng no-fly, no-sail at no-fishing zone policy sa Northern Luzon kung saan maaaring dumaan ang rocket. Patuloy rin ang koordinasyon ng NDRRMC sa local disaster management offices para sa posibleng epekto ng launch. Umapila na rin sila sa publiko na huwag mag-panic. Samantala, patuloy namang inaalam ng pulisya ang motibo sa pagpatay sa 3 tauhan ng negosyanteng si Bobby Aguirre sa loob mismo ng kanyang bahay sa Las Piñas noong gabi ng Sabado. Tama ng bala sa ulo ang kumitil sa buhay ng retiradong pulis na si SPO2 Melvin Padaka na security detail at driver ni Aguirre at PO3 Luisito Makatunaw na security detail naman ng kanyang sekretarya. Patay din ang kanyang security guard na si David Mangera. Sa investigasyon ng pulisya matapos daw pagbabarilin ang mga biktima, agad tumakas sa mga suspect. Pero naiwan ang mga ito sa loob ng compound ni Aguirre ang motorsiklong kanilang ginamit. Ligtas naman si Aguirre. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa CCTV na kuha sa pinangyarihan ng krimen, kung saan naabot sa 10 ang mga salarin. Samantala, 4 na mountain climbers sa Mount Apo ang na-rescue matapos maaksidente habang tinatahak ang daan pababa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. April 2 pa umakyat ng bundok ang 4 pero habang pababa kahapon, nadula si Maria Quezaya Cababaros at na-sprain ang kanyang kaliwang tuhod. Mabuti na lamang agad siyang nasagip ng mga rescuer ng Philippine Red Cross.
Samantala, 2 pang sugatang mountaineers ang nailigtas din sa Mount Apo, sina Ezekiel Gequilla at Peter John Morris. Isa namang mountaineer ang nakaranas naman ng hypothermia o pagbaba ng temperatura ng katawan dahil sa pag-akyat ng bundok. Kinailangan pandalhan ng oxygen si Christine Erica Chonko para lamang makahinga. Sa ngayon, maayos na ang lagay ng 4 na mountaineers. Galing ng Red Cross, thank you po. At samantala, isang memorial fund naman po ang nililikom para sa 24 na taong gulang na Pinay na nasawi sa walang habas na pamamaril sa isang eskwelahan sa Oakland, California sa Amerika. Kinilala ang Pinay na si Kathleen King na empleyado ng Oikos University. Ayon sa report ng New York Daily News, hinostage raw ng gunman ang Pinay at pinaril sa loob ng isang silid-aralan. Bukod kay Ping, 6 na estudyante pa ang nasawi sa naturang shooting incident. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya ng Pinay, kabilang na ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki. Sa Nigeria naman, hindi bababa sa 5 ang nasawi sa isang pagsabog na naganap sa bayan ng Kaduna. Kahapon po yan, Easter Sunday. 15 naman ang nasugatan sa insidente. Ayon sa mga saksi, isang sasakyan ang tinangkang makalapit sa simbahan at nang bawalan ito ng mga otoridad ay bigla na lang itong sumabog. Wala pang umaakos sa pag-atake. Ngunit isang grupo rin ang nagpasabog malapit sa isang simbahan noong nakaraang Pasko. Paniwala ng mga otoridad sa Nigeria, posibleng ang pag-atake sa mga simbahan na itinataon pa sa Christian holidays ay bahagi ng pagtatangkang paigtingin pa ang religious conflict doon. Kakaibang Easter tradition naman ang muling ginanap sa isang village sa Germany. Ang mga tao kasi ron imbis na hanapin at ipunin ng mga itlog ay nagtagisan sila ng pagbato ng Easter eggs. Hard-boiled eggs ang binabato nila sa kanilang annual egg throwing competition. At para manalo, kailangang malayo ang bato ng itlog nang hindi nababasag ang shell nito. Lampas 80 taon na raw itong ginagawa sa kanilang bayan. Matapos ibato ang mga itlog ay kinokolekta nila ang mga hindi nabasag at kanilang pagsasalu-saluhan sa kanilang tanghalian. Meron kayang egg throwing na hindi nababasag ang itlog? Kasi parang, di ba you'd think it would Depende sa landing. Kaya pala, So, soft ang bato mo. Oo, kaya pala, ingat na ingat sila. Science experiment din yan nung high school. Ewan ko nagawa nyo na nilalagay nila sa loob cup. Paano ng- mo babalutin yung itlog nang hindi siya Babalutin mababasag? si Jared. Babalutin mo siya ng paper. Parang science experiment Styro. siya. May style para hindi siya mabasag. Okay, Pero ito ganda. walang balot eh. Wala Pitulayan lang siya. nila. Pero alam mo yung batong pa ganyan pataas, mahina yan. Ang bato dyan pa ilalim, pababa. Ganun na lang para nagbubuo. Mas malakas ang Wala sa bato pababa daw. Oh, yung tagakuha nila ng itlog bata. Ang cute naman. Pinahirapan yung bata. Ang galing ng celebration nga na. Parang iba naman. Wala ko iba, di ba yung nagbabatuan sila pero hindi hard-boiled, tapos palayo kayo, nababasa. palayo ng palayo, Oo. tapos may tagasalo. Yes. Saya din. Pwede tayo niya, pero yung ating itlog natin plastic. Uy, yun. Yun, nakapal naman yung grass. Dirty Depende yard. pala kung saan bumagsak, kung sa grassy area o dun sa lupa. Red egg pa yun. Okay lang lagi. At ang panalo mo isang supply ng itlog. Itlog na pula. Isang crate na itlog. Dito naman sa Pilipinas, naging extra special para sa isang babae ang karaniwan lang sanang Easter egg hunt na kanya sinalihan sa UP Diliman. Paano ba naman sa halip na Easter egg ang kanyang matagpuan? Engagement ring ang kanyang nakuha. Sa kalagitnaan kasi ng Easter egg hunt, nagpropose sa kanya ang kanyang boyfriend ng 17 years. Ayon kay Alex Maraveles, matagal na raw niya gustong gawin ng surprise ang proposal sa kanyang nobyang si Anne-Marie Bailon. Kaya naman ang kanilang paggunita sa muling pagkabuhay ni Jesus, mas naging espesyal pa dahil sa araw na ito ay nakahanap sila ng pag-ibig na panghabang buhay. 17 years. First girl. Malamang kung anak sila nung una sila nagkita, college na yung anak nila. So, 8 taon na lang, silver anniversary na nila. Oh my God. Ang ganda ng babae. Finally, next level. Next level. Final na pag-isip-isip na ni Boy. Ready na daw siya. Ready na siya. So, makita, go girl, buksan mo. Buti itlog ng boyfriend niya nakita niya. O talagang talagang para sa kanya itlog ng Tinaon boyfriend. yun, tinaon. Kasi hindi sa iba na punta. Kasi Easter egg hunt siya, nag-aaral Oo siya. nga. Buti na hanap niya yung itlog ng boyfriend niya. Taga-bulong. Yun know, may Nataon. Sa boyfriend mo yan. At iba't ibang bansa ang nakikisa sa International Pillow Fight Day na ginanap nitong weekend. Sa Berlin, Germany, naghampasan ng unan
ang mga tao sa loob ng 15 minuto. Matapos ang saya na puno ng balahibo ang paligid ng syudad. Sa Taiwan naman, nagsilbing stress reliever ang pillow fight na ginanap sa iba't ibang lungsod o lugar sa lungsod ng Taipei. Ang isang estudyante sumali raw dahil sa kanyang mga personal na problema, habang ang patuloy na pagtaas naman ng presyo ng mga bilihin ang hinaing na isang negosyante. Unang idinaos ang International Pillow Fight noong 2008. Hindi pa tayo nagpa-participate dyan. Hindi pa. Wala pa. Magliliparan ng kapok dito. Sa atin, walang feathers. walang feathers. Mahal ang feathers. Bulak Kilo na feathers. Parang bulak. Correct. O yung iba yung down Sa atin, feather. fiber feather. Paano yung inuunang ko lata eh? Di pupok-pok rin.